Why nagina? Ruth chapter 1 verse 6. Siling diri, unya siya libangon buyog sa iyang mga binalayi aron siya makapauli gikan sa yuta sa Moab. Kay siya nakadumog. Please take note this statement of Naomi. According to her, kay siya nakadumog dito sa yuta sa Moab kung giunsa pagtuaw sa Dios ang iyang katawhan, pinaagi sa paghatag kanila o tinapay. In English, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited His people in giving them bread. Mag-pray ko mga kauturan sining atak na ang Dios mag-bless sa tanan ang mga idulumog sa sining oras. Lord Jesus Christ, amon ka Ginoo ginahangyo sa liwat nga panguna sining nga mga pulong Ginoo kabisan pa sa akon kasing-kasing kagunahuna. Ikaw ang Dios nga dihog sa akon. Lord Jesus Christ, istoryaha ang imo nga mga katawhan by this word. Kay iyong Dios mag-produce sa dugang nga piyesa sa ila pag-alagad, pagsimba dira sa imo Ginoo. Dito nga may mga madamo nga mga obstacles in life, mga struggles in life, mga barriers in life, but still, ang imong mga pulong, amo ang mangin conquerors through your people, O God, nga mag-receive sining word nga ila o Diyos, Lord, ikinabuhi until the day will come, until you come. Masakuan kami o Diyos nga isa nga recipient, candidate sa pagsugata sa imong Ginoo in accordance with your promises. We pray, Lord, that you will bless your people through the preaching of these words, O God, and also your servant to speak. Hallelujah. Bless me indeed, O God. I need you right now. I need your spirit and I need your power to move in the midst of your people right now. We pray, Lord, and we trust. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Palakpak para sa Ginoo. You will receive it now and bless us all. Hallelujah. Butangan ko ni isang tema mga kauturan, God's visitation. Ang pagbisita sa Diyos. Ang pagtuaw sa Ginoo. God's visitation. Ang pagtuaw sa Ginoo. Storyahan ta ang kabuhi sa isa ka panimalay ni Noemi, ang iya husband ni si tanaw panay kasi kung mamislo ko si Elimelech. Kag may duha sila kakabataan nga si Mahalon kag si Chelio. Wala sila anak nga babayi, puro lalaki. Duha. Birak sila gaistar sa lugar sa Bethlehem, Juda, na inang lugar, amo na siya ang lugar nga dira nga tao si Jesus Christ. Kag birak man mga kauturan nagpahamtang si Haring David. Siling sa verse 6, diri ko din mga kauturan mag-focus because siling diri mga kauturan siyang napatian niya when she heard that the Lord had visited His people through giving them bread. Naomi decided to go back again from the place of Moab
to Bethlehem, Juda. Nagbalik siya. Naghandom siya, kag porsigida siya na magbalik sa lugar na kundiin iya gimbiyaan. The place where she belonged. Gusto niya nga balikan bangod gimbiyaan niya nga kauturan. Bangod hindi sila taga Moab. So magabalik sila, o kung magabalik si Noemi sa lugar sa Bethlehem, kay taga dito siya. Hindi siya taga Moab. Hudiyo siya eh. So dito siya mga kauturan gin-plastar, kagibutang si Ginoo until nga magtaliwan sila sa ilalawas. Until nga si Noemi mapatay. Pero bangod sang sitwasyon nga natabo sa Bethlehem, Juda, amo ning akong tutukan, di ko di magpataas mga kauturan, kay nawali ko na ni pasulit-sulit pa. Ma-include pagin sa Bible study. Kay ang punto dere, ang lugar na ginbiyaan niya, ginbalikan niya. Kay ang lugar na iya nga ginkatuan, hindi na lugar para sa iya. Kag dapat iya balikan ang lugar na kung sa diin siya implastar sa iyo. Kag silik sa Bible, sang nagbiya sila halin sa Bethlehem, pakadto sa lugar sa Moab, una napatay ang iya bana. Kag nakapangasawa ang iya kabataan, amo ni si Ruth kag si Orpha, si Mahlon si Chilion. After 10 years, napatay mga kauturan si Mahlon kag si Chilion. Wala sila bata, kay Orpha kag kay Ruth. After 10 years. Pero pag-abot nila sa Bethlehem, pagkadto nila sa Moab, nga lugar, alin sa Bethlehem, ang una nga napatay si Elimelech nga bana ni Noemi. Wala ko kabalo, wala man din naka-details, mga kauturan, kung pila na tubig pa until nga napatay si Elimelech, pag-abot nila sa Moab. Kay diri mga kauturan sa verse 6, ang pulong nga visited. God had visited their people. Ang isa ka rason nga gimbiyaan gali ni Noemi kag ni Elimelech upod sa iladuhang kabataan nga si Mahlon kag si Chilion, bangod sa lugar nga kung sa diin sila ga-istar, ang Dios wala nagbisita sa ila. Kay kapalo kita according sa Word of God nga sa panahon ang Dios magatadto sina ka lugar, gadala siya panalangin. Sa earthly ministry ni Jesus Christ, sa panahon katuan niya na lugar, ga-distribute si Jesus Christ healing. Kag ga-distribute si Jesus Christ feeding. Mga kauturan, ginapadamo ang mga isda, ginapadamo ang mga tinapay. 2 ka isda, 5 ka tinapay, gin-multiply sa Ginoo, kag nagkaon ang 5,000 kag 4,000 ka mga lalaki. Twice ginimo ka sa Dios. Mga kauturan, amo nang pinaiya sa Dios. Once magkadto siya sa lugar, bisitahan niya na lugar, hindi lang na bisitahan niya na mga kauturan, kundi miton pagid ang kinahanglanon sa mga tao dira. Muna mga tao hindi ginatos kundi inibo ka mga tao na sa panahon makabati sila na si Jesus Christ nakadto o makadto sila ng lugar, ang mga tao makauturan preparado na mag-meet up kay Jesus. Kaya kabalo sila na si Jesus Christ suno sila pagtuo, God distribute blessings mga kauturan. Hindi man tanan, ang iba na dati mga observers pala, ang iba mga sympathizers, pero may mga tao din mga kauturan na may pagtuo kay Jesus kag naangko nila ang completely healing sa ilang diseases, illnesses, bangod na kauturan sa ilang pagtuo. Ang bottom line sa akon gina-deliver na word mga kauturan is nga sa panahon si Jesus Christ magatadto sina ka lugar. Just like si Escalante. Hindi pwede nga wala himuon si Jesus. May himuon din siya.
kag may mga dlako nga mga miracles kay perform ni Jesus Christ sa panahon magadwil siya sa sinahang place. Sa time ni Noemi, kag ni Elimelech, sa ila panimalay mga kaukuran, wala ang Diyos nagbisita. Ang Bethlehem Huda, gitawag na siya, the house of bread. Pero amo na ng the house of bread, do wala tinapay. Gutom, mga kaukuran. Ang tao gali, mga kaukuran, sa panahon nga hindi mabisitahan sa Diyos. May mga tao, mga kaukuran, nga tak-an magulat. Tak-an, mga kaukuran, magulat sa taas na pagulat. Kagsa ito nga panahon, si Noemi kilala sa lugar, hindi sa tatugid kayo, hindi man sa pigando kayo. May pangalan lang siya eh. So ara siya sa tunga-tunga, average mga kaukuran. Pero pagod, nag-abot sa ila pangunahuna mga kaukuran, kay gin-attack sa poverty ng lugar, nagtalas sila mga kaukuran pagkatapos sa Moab. Dopras na pala nga, sa real scenario, especially sa campsite, kung church worker ka din so kung single ka, kung may plano ka pagit, kada adlaw ako ni makita mo eh. Manglimpyo, manghilamon, mamunyag mga mga bulak, at imanon ang mga bulak, at imanon ang simbahan. Ang imo daily routine or retain sa imo kinabuhi, pabalik-balik, recycle, mga kauturan. No, plastikal lang. No? Balik-balik lang. So kung makinakanon ka, takagin. Kag makasili ka, wala ang kudiri buwas daw na. Why kudiri kaayuhan na makuha? So, wanda yun. Kung sa pa, gatwitis na yun ang imuna-una. Garakit na yun ang una-una mo. Makadto ko sa Manila. Makadto ko sa Japan. Makadto ko sa Hong Kong. Makadto ko sa Amerika. Ginuna-una ni Elimelech kag ni Noemi nga ang Moab, mga kauturan, puno sa pagpakamayo eh. No, Presina, kung sa Pilipinas, nagtutuway di kayuhan. Mas mayo pa ma-abroad ko sa Amerika. Ma-abroad ko sa Canada. Ma-abroad ko sa Europe, sa England, sa Switzerland. Ha? So ako nang imuna-una, nga aplikado ang lugar na imo na pahamtangan. Likewise, mga kauturan, kay Elimelech, kay Noemi, sa bukos nila na panimalay. Nagtanas sila. Ang ilaw na una, nga kung magkuha sila sa Bethlehem Huda, maluwas sila sa kamatayan. Pero pagtalas nila halin sa Bethlehem Huda, nagkanto sa lugar sa Moab, nag-amat-amat sila, kalamatay. Kag siling ni Noemi dire, i-shortcut ko na lang, sa nag-decide sa nga magbalik, kaya nabatian niya, ang Bethlehem Huda, na ang Diyos nagtuaw dito siya mga katauhan. Meaning, pag tuaw sa Diyos, wala sa dito eh. Butsi nga nun, ang punto nga nakita ko dire, ang kapigatuhon, ang kaburing, ang kalaking pamatya, ang tanan-tanan na kauturan, mapasbay lang na. Kaya kung ara kita sa lugar na indisinyo sa Diyos, hindi gali pwede nga ang Diyos hindi magbisita sa imo kabuhi at sa akong kabuhi sa tao naging plastarya sa sinagalunan. Pagbisita sa Diyos, wala ko si Noemi. Kaginahanglan mo ni Noemi nga magbalik ang Diyos nagbisita na. Gapanagtag na to, tinapay. Gapanagtag na to, panalangin, mga kauturan. So, pag tinagtagay panalangin, wala sila dito. Likewise, anon. Hindi kita magbiyak sa pagsimba, pag-alaga sa Diyos, bisan pa ito dapat sa ganda na ito, kaburing na. Ito kalahain na pamatyag ko. Ito kapikado na. Wala dinansya. Tanan-tanan na lang ang pangunahuna, mga kauturan. Hallelujah! Hindi kita magbiyak sa lugar
gimplastar sa Dios, kagitawag sa Dios, kay hindi pwede nga ang Dios hindi magbisita sa iyang mga katao. Kag sa panahon sa pagbisita sa Dios, kag sa panahon nga magpaulan at tinapay ang Dios, kinanglan ara ta dira. Kag kung nagwa ka man, sunda si Noemi, nga nagpalit siya sa Bintin Huda. Kag kung nagwa ka man, balik ka ang pag-alagad, kag magpadayon sa pagsimba sa Dios. Kay sa panahon sa ulan sa pagpakamaayo, isa ka nga kandidato, recipient sa pagpakamaayo sa Dios. Hallelujah! Kay ang pulong diri, when she heard that God had visited their people. Ato sa Samuape. So pag-abot ni Samuap, wala kang saging bless dito. Grabe, no? Ang lugar naging choose nila nga perhaps dira sila tani magkayuhan, wala na kayuhan. Ang tanan na napundar ni Noemi halin sa Bintin Huda, pag-abot ka sa Moab, urong. Kasi niya gani, hindi na ko pagtawag doon nga Noemi, sa panahon magabalik ko sa Bintin Huda, tawag ko na ng umara. Kaya ang Noemi, wala ko yan, may kwarta to. Pero subong yan, wala ko kwarta. Wala ko kwarta. Hindi na ko tawag ko na Mara. Gusto ko mabatian ang Mara, hindi na Noemi. Kaya ang Noemi, pagkilala nila, may kwarta. Karon paglantaw sa mga tao na kakilala sa kay Noemi, ano na si Noemi? Manugangan pag kita niya kasubo. Mag-person ka na. Masinay ka na. Okay, sinigam gipoy. Para kuwan ka na karuhon ka ni. Aton mayor sa siyudad sa Escalante. Manggaranon. Kusang nagpangayaw abi sa laingan lugar. Pagbalik diri mga uturan kapasana sa mga pinulig na saging. Ha? Latak pa ng saging. Biyon na. Ikaw, kuno abi. Papatawag ko pang one? Na, hindi na. Muna natabo sa kay Noemi, mga kauturan. Ha? Damor ka tao mo ng iyangalan, siya mismo garflex yung kalingon, makaululaw. So meaning mga kauturan, kung magbiya kali ka sa lugar sa Bintin Huda, Noemi ang alan mo. Pagkanto mo sa Moab, mga kauturan, hindi ka na Noemi, Mara ka na. Sumot si ganon, halin sa lugar na gidisenyo sa Diyos, biyaan mo mga kauturan, ma-decline, ma-die down ang pagpakabayo sa Diyos, ngayon mong naangkon mga kauturan. May kwarta sa Bintin Huda, pag-apot niya mga kauturan sa Moab, paktusino. Therefore, ang ining nga mensahe maghatag sa pagpamalandong sa akong kinabuhi nga hindi kita magpunta sa pagsimba, pag-alagad sa Dios nga kung sa diin kita giplastar sa Ginoo kung gusto naton nga mamintinar ang pagpakamayo ng realis sa aton kag katugangan maging mga ukuran magpapilit kita kung diin kita giplastar sa Dios sa aton kinabuhi. Hallelujah! Praise God! So mga kauturan, ang Diyos nga atong ginasimba, kontrolado niya ang tanan ng mga buhay. Ginunahuna mo nga i-bless ka sa sinang lugar, sa panahon ang Diyos hindi magupod sa imo, mabalik ka sa wala. Ang prodigal son, may dala siya eh. Halin sa iya, Papa. Napuntanin, hindi ito pagwaon, anay ang iya nga, bakit kay buhay pa si Papa na? Pero kinantaw ya ang blessing materially eh. Nga mambal sabi nga 20 years old ko niya si Papa mapatay abi 80 ka edad ko. 40 na hindi ako mag-enjoy sa kumalingon ko niya. So dapat upit ako, limon ko na ni.
So kung nga wala pa napatay si papa niya, di mo sige nga si papa niya, kapako niya ang iyabahin. Kung si ganun makauran, gusto mo man ni papa niya, kung tanging ihatag ang iya na bahin, kali nakita ni papa niya, nagastabor siya eh. Iwaldas siya lang. Nakita ni papa niya, bilang prodigal, di ko kag prodigal, waldas. Itawag sa nga, prodigal son, anak sa waldas. Wala tuong kasto mga kauturan. Ha? Wala man ka ato ang kwarta sa kayuhan, tanan sa kalainan. Ha? Gawas out, wala kwarta kasulod. Gagwa ka hindi. So, urot. So, nakita ni papa niya na ang iya karakter waldas. The reason why nga wala kinhatag ni papa niya ang iyabahin. Kipunggan sa papa niya. Galing kay siya na pumilit eh. Minsahe, kung wala ka pa bless sa Ginoo sa pagkakaroon, kagtaw amat-amat ang blessing sa Dios sa imo, nga ginahatag sa Dios sa imo, pasalamati kay may nakita ang Dios. Nga kung bunta ka niya ka, bunto nga padalangin, basi maghabol ka. Pero kung piliton mo kay pagkauturan, amo kinakatapo. Ha? Pasalamat ko, pasalamat kita nga ang blessing sa Diyos amat-amat sa kamsay. Kaya kung bulpihon niyo sa Diyos, start rin, may swimming pool, may arahan na basketball court, may parking area na, wapo ng dalan, may mga atijist na nagpraktikatahong, may mga abogado na, may civil engineer na, may doktor na, tanan ng kauturan, halos professionals na, 10% lang abi ang hindi professionals, mga kauturan. Ano matabo sa akon? Gahabok. Pambato din, ako naman. Pero ginaamat-amat sa Diyos para makauturan, ma-regulate, ma-moderate mga kauturan ang akon karakter nga every time na panalangin ko sa Diyos, dapat hindi ako magpabugal. Halimbawa, tagaan ko sa Diyos, wigo. Nagpabugal ko, wigo lang ang utog. Not unless kung ma-overcome ko ang akong pride. So another highlights naman. Pero kung sa pagdawat ko sa wigo ng kauturan, kag nagpabugal ko, nagpasigal ko, nagtinikal na ko, mga kauturan, magpabilin ko sa wigo. Ang laging paginadira, ibalik ka sa bike. Hindi ka mag-level up. Wala elevation sa kabuhi mo. Kay kontra sa Diyos, ang tao ng prideful. Amo ng mga tao, mga kauturan, nga kadugay, mag-angat sila sa estado sa kinabuhi, materially mga kauturan, pamagkontrolado sa Diyos eh. Hindi gusto sa Diyos, kang iya kabataan, magpugalon. Hindi lang kinadisiplina na itong mga bata. Anong purpose na kung kinadisiplina na itong bata? Para hindi magkiwit ang ilang kinabuhi sa punta. Likewise sa Diyos, nga kinaamok kita sini sa Diyos pagdil makukuran, kay hindi sa gusto ng atong kinabuhi, tiko sa ulihin. Kinakontrolar niya ang iya blessing na magkagtusan. Amat-amat. Kami mga tao yan muntikap pa lang kasi kanhan. Meron pa ganing third hand. Grabe ng bukala siya kawalimang. Ha? Uno pa ganing sa tuktok, kaya muntikap. Pero nasisinusin na sa magdala. Ganun si Mark. So hindi ka mag-level up. Kaya kung tagaan kapag isang bago mamuntikap, sa mo. Kaya kung galing ang muntikap, nagpabugal ka na, ano paginahin pa ko? So, kung si ganon, imo anay kung ang kagalingon mo, antes ka i-bless sa Diyos. So, ang prodigal son, nakita sa amay, nagkastador siya ng klase ng tao, so wala sa kitagaan bahig sa ni amay. Galing kay siya, hindi makahula, kagipilit ka ni amay. Kaya amay nakabalo, ng karakter nga siya, wala pa matula. Natulad ng mga kurang sa panahon na ginhatag na ang iyabahin ka ng kalatula, dito siya nakarealize. Sabi kinang papa, kaya nakarealize naman siya, okay, balik sa iya. Hindi pala? Di balik sa iya, ang kalatula sa iya.
Kaya nakarealize na siya. Supot si ganon, ang mensahe ng kauturan, ang Diyos nagakontrolar sa tanangit ng mga buta. Dili kita anay gala sa adlaw kag sa bulan. Ano? Adlaw kag sa planet Earth na aton ginasta. Na. Ito ni, mga kauturan. Kaya ang tanang butang kontrolado sa Diyos eh. Gitchik ko mga kauturan, kung ang distance sa planet Earth kag sa adlaw lapit ang matabo, sunog ang kalibutan. Kag kung ang planet Earth sobra naman kalayo, sa adlaw magiluwis ang aton nawas. Kag wala sa mabuhi ng mga ano. Gitanaw ko makuturan kung pila ang distance sa adlaw kag sa planet Earth na aton ginapuy-an karon 149.6 million kilometers. Kung magsubra ang kalapit sa planet Earth sa adlaw, masunog ang kalibutan. Kung mabuhina naman ang distansya, mga kauturan, maghiluwis ang atong nawas. Kita mo ang gamay nga bata, ginapainita na, bagong natawo. Amo natin watch and learn kay Sister Charlene. Kay kada buntag kinapinitan. Ngalap mo si Charlene, why maadlaw ka na sao? Why maadlaw ka na sa? Kay Nidya ang hinit sa silang sa adlaw. Kay gahatag energizing sa bata. Diba? Karon, kung maglapaw kag mabuhinan, delikado ang planet Earth. Ganun kakiling ang Diyos sa aton kinabuhi. Di ba lang nagahubla kita by gravity? Normal ang aton paglakat by gravity. Kung dito ka sa Mars, mga kauturan ang lakat ito. Why to gravity? Pila ito, Pastor Brian? Ang exoplanetary system, maayugin na magplastar sa Ginoo. Kag ano itong term maging gamit? Gravitational, tawag ko. Ano ko di ko lagi pa. Gravitational balance. Ang gravity kinanglan balancing. Kaya kung hindi mag-balancing, so ilang tao, o sakto is pasubra yun, 9.18,665. No. Sakto to. Kurang supon. Ano to supon? Ginambal mo to? Ay Lord, please help me. Pinag-ship ko na yung harap pitching. 9.80,665. May turn to be gamit. O talang ipat ko. Hallelujah. Kilometers. Tamas na yuan. 9.80,665 kilometers per second squared. Palakpak kami para sa Ginoo. Kung magsupra na kauturan, kag makulang na, sakto-sakto, give nothing more, nothing less. Kay kung magkulang kag magsupra, ang atong panglakat hindi na normal. Pagtuplak mo, ang laway mo malupad. Malipad ka, ang imo tanging malupad.
kalisgunan. So kontrolado sa Dios ang tanan ng mga butang. Amuning natabo mga kauturan sa kay Noemi kay Elimelech nga dapat nagpabilin sila kung daming mga kauturan sa Bethlehem, Juda. Kay kontrolado sa Dios ang tanan ng mga butang. Kay ningon na sa Dios mga kauturan kung magbisita siya, kapalo siya Nga kung hindi pa sa magbisita, hindi pa sa mag-bless sa imo too much mga kauturan, hindi ka mapaano. Kay kung anong pagwao ni Noemi kag Elimelech? Ang tanan nga wala nagwa sa Bethlehem Juda, magkalapatay. May mga tao man to nga nagpabilin, gaway man nagkalapatay. Sila yun napatay. Don't you worry mga kauturan. Hindi kita magpanik na may mga panahon na daw. Huwag mataginan siya. Tulugin pa maminti. Gamay ang halin. Ano na ni? Nagsimba man ko, nagalakad man ko. In giving, kagim man ko. Nga ako sini mga kauturan. Tanani na ina-allow sa Diyos. Those things God allows, positive or negative, is not favorable for us, mga kauturan. Din-allowin na sa Diyos. Anong purpose sa Ginoo? Siling Apostle Paul sa Book of Romans chapter 8, verse 28, mga kauturan. As we know that all things work together for good. Ang pulong nila nga, work together for good. For you and I. Work together for good to those who love the Lord. Ang tanan gali nga mga butang na naglakot sa atong kinabuhi, bisan pa hindi favorable sa atong kinabuhi mga kauturan, bisan pa negatibo na sa nabutang, work together for good for us, to those who love God. Hallelujah! To those who according to God's purpose. To those who are the called according to God's purpose. Kung gitawag kita sa Dios, kag nangin anak kita sa Ginoo, kag nagsugod kita sa pagsimbang pag-alaga sa Dios, tanan gali nga mga butang nga maglapko sa atong kinabuhi, work together for good for us. Hindi makahalit, hindi makadakot sa aton, work together for good. Good kaya po na, ako na hambal ni Ho sa iya asawa, yan in-review, kaya kinhambalan siya. Do you still hold fast your integrity? Deny God, curse God, and die. Nga ang kauturan, ang asawa ni Ho, naanat lang sa pagsagod sa panalangin. Talimang ka na, linibo ka mga sapatan, damong mga kabataan, may mga palay kada isa, mga kauturan, damong bako mga manubantay sa mga kayukan niya, may bantay sa mga baka, may bantay sa mga asno, may bantay sa mga kamilyo, may bantay sa mga baka, may mga tigbantay, kag may puman katapong ka panimalay, damong sa lubuon, ang iya asawa, naanad na kauturan sa pagsalog sa panalangin. Wala negative, puro positive. So pag-abot sa negative, disaster, calamity sa kabuhi nila, makauturan, nagkalapatay ang kasapatan ng ibang di panguha, ang kinakabataan puro patay. Kinulod pang lawas ni Ho, makauturan, kasi sa iya asawa, inahutan mo pa pala ang imo pagkamataro? Do you still hold your fast your integrity, curse God and die? So hindi ho kayo, kaanay ka sa babae na buwang-buwang. You speak as one of the foolish women speak. We give thanks unto the Lord. We worship unto the Lord because of His goodness. In bad times, even in good times. In good times, even in bad times, the name of the Lord is to be praised. Ang ulit kanya buhin na ito na mag-istuhanon. Basta anak kita sa Diyos, tao kita sa Diyos, nagpadayon na kita simba, pag-alagad
sa Ginoo, makaukuran, hindi paghuna-huna nga ang negative, hindi na makayo sa imo. Ang negatibo nga mga butang, nga naglapot sa atong kinabuhi, himuon na sa Dios nga maayo, gyapon mga kaukuran. Because, hallelujah, according on God's purpose. Amen. Basahan ko sa Arlo, taging microphone. Book of Psalms 94 verse 9. Na. Book of Psalms 94 verse 9. Wala ka projector eh. Walang tiyanay. Sige. Book of Psalms, chapter 94, verse 9. Wadre siya nga nagbuhas sa idulungog, dili ba siya makadungog? Siya nga nag-umo sa mata, dili ba siya makakita? Muna ang hambal sa Diyos. Naging sulat ni Haring David. Ingon siya, siya ang naghatag og mata sa imo sa agon. Nga ang naghatag o ay mata, hindi siya makakita. Kung siya naghatag dulunggan sa tao, idulungog, dulunggan. Nga ang naghatag, way dulunggan o kundi makabati. Logic na eh. Logic na. Nga siya ang naghatag og mata, way sa mata. Nga siya naghatag og mata, meaning siya nakakita. Anong purpose ng mata? Kaya siya nakaibanyo nga ang mata, makakita. Anong purpose ng dulunggan? Nagitagaan kita dulunggan na ang naghatag ay dulunggan. Di ba na legit? So ang naghatag og mata, ang naghatag og dulunggan, kabalo siya kung ano ang mata, ano ang dulunggan, ano ang function sa mata at dulunggan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So ang atong Diyos mga kaukuran, kung ano ang mga butang ngayari sa atong subo, amuning mga butang harap man sa Diyos. Genesis chapter 1, 26, 27, sinigara, God made man according to His image and likeness. Duha dimensional. God made man, male and female. God created them according to His own likeness and image. Kitanaw ko ni ang image kag ang likeness nga ang duha dimensional. Kaya magsiling kita nga image na ukuran representing sa outward appearance. Outwardly sa continence. Magsiling ka nga likeness inwardly. Referring sa mga characters. Mas pala magsiling ka nga likeness, liwat. Liwat ba? Magsiling ka nga image, itsura. So ang tao, ginhimo sama sa itsura sa Diyos kag sa iya pamatasan. Kuha? So ang likeness sa Diyos, God is holy, God is righteous, God is sinless, God is immortal. Hindi mapatay ang Diyos, balaan siya, matarong siya, way sa sala. Ang tao ako man, gin-create niya si Adam, holy, righteous, immortal, sinless. Before kung ila ikaon ang forbidden fruit, sinless sila. Perfect sila. That's why the Bible said, God made man according to His own likeness. Kadua, according to His own image.
Subot si ganon, kung ang tao may ulo, ang tao may kamot, ang tao may lawas, ang tao may tiil, ang tao may tulunggan, ang tao may mata, ang tao may ilong, ang tao may bakbak, ang tao may ulo, makauturan, ang figura sa Diyos, likewise. Ato ba matudaan sa Bible? Nga nagitagaan niya mata ang tao, naghimo sa mata sa tao, naghimo sa tulunggan, kay siling sa Book of Psalms 94 verse 9, siya na naghatag og mata, naghimo mata, hindi sa bala makakita. Nga siya naghatag og inulungog, hindi sa bala makabati. So aton pamatudan sa Bible, way contradictor. Ako na lang makauturan ipabasa. Oh, dasig, duha mo pa sa prayo, sige para di ta langan sa oras. Kay unahon ta mga kauturan, ang ulo. Nga kung pala, ang Diyos may ulo. May ulo man ta. Oh, kung tanawon ta sa 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 11:3. Apan buot ko ngay baluan ninyo nga ang ulo sa tagsa-tagsa ka lalaki mao si Kristo. Ug ang ulo sa babae mao ang lalaki. Ug ang ulo ni Kristo mao ang Dios. And the head of Christ is God. So meaning, ang Diyos may ulo. The head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Umara na ulo. Pamangkot, pastor, kamot. Ang Diyos pala may kamot? Yes! Isa lang ang versikulo, Hebrews 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands from the living God. May kamot ang Diyos. John 10:27, 29. 28 and 29. Din sa Diyos, yari na kamusa kung kamot. Nobody else can pluck you out from my hands. May kamot siya. Kasiling niya sa kay Moises, ibutang ta ka sa liki, sa klip sa bato. Nagako magalabay, nagtabunan ta ka sa akong kamot. May kamot ang Diyos. O ilong, may ilong ang Diyos. May ilong. Sa chapter 8, book of Genesis, verse 21, sa paghalad ni Noah sa yahalad after the flood, nagpasalamat sa Diyos at sining sa Bible, the Lord smelled the sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not curse the ground anymore. May ilong siya. Oh, may mata siya? May dulunggan? Yes! 2 Kings chapter 20, sa time ni King Hezekiah, nag-pray ka nag-ibig si King Hezekiah, kaging pabalik si Isaiah, kag naghambal ang Diyos sa kay Isaiah, balikin si Hezekiah. Kaghambal na siya, nga nakita ko ang iya mga luha, kag nabatian ko ang iya pamumuhay. Meaning, may mata ang Diyos, kag may dulungan. Bakba, pastor? Yes, of course. Matthew 4:4. Man should not live by bread alone, but every word that proceedeth out from the mouth of God. Ang church, amuning lawas ni Kristo. Una na. O, diri na ko. So, convinced na ka mo? Kung ano ang atong itsura, amo ng itsura sa Diyos. Galing naguba ang itsura ta tungod sa sala. Kay pag-upra sa Diyos kay Adam, perti kagwapo.
Subong, wapo-wapo. May arak pa din si Charles Darwin. Nagpatalang pa din sa tao. Nga ang tao ko nung nagaling sa unggoy. Nakasilay si Charles Darwin sa iya evolution theory, mga kauturan. Kaya may mga tao man na nakita niya ng murag unggoy. Murag na. So kung kumpare niya, pati yung taga-pre, di kinaya mo kung murag ng unggoy. Lapit na lang siya maapot sa sundang mo sa pre, dali lang pre. Pwede ka ko pre, hindi na mo ginambal ko. Sayop ka. Nga, ang imong itsura mo ng unggoy, ang akong gisulti pre paminaw. Nga ang unggoy, liwat-liwat. Pero ang tao, pakauturan, wala nagaling sa unggoy. Ang tao nagaling sa abot. Genesis 2:7, the Lord God formed man from the dust of the ground. And he breathed into his nostrils, and man became a living soul because of the breath of life. Job 27 verse 3, sining ni Job, the Spirit of God is in my nostrils. Kaya ang naghatag kinabuhi sa aton mga auturan, ang Diyos. Amo na kasiling ni Haring David sa Book of Psalms 150 verse 6 niya, ang tanan na may gininhawa, magsimba sa Diyos, simbahan ninyo ang Diyos. Kaya nasulat sa Isaiah 43 verse 21, sining sa Diyos, these people have I formed for myself. They will declare, they will show forth my praise. Ang purpose sa Diyos, kagintugan ng tao, kagintagaan na tinapuhin mga kauturan, para siya kagalingon, para magsimba. Kung ng tao, mga kauturan, nagahaklok kita oxygen, may kinabuhin kita. Kung ang tao wala kasimba, wala na maintindihan ang essence sa kabuhi na aral sa iya, na halin sa Diyos. Kay ining kabuhi ngayari sa aton mga kauturan, nagalini sa Diyos. Ang purpose sa Diyos, nagintugan ng tao. Yagintugan ng tao para gid siya kagalingon. Ang purpose ng kauturan na magsimba ang tao sa Diyos. Karon kung ang tao until napatay, wala sa kasimba sa Ginoo, wala sa gaalagad sa Diyos, wala niya masaktan, maintindihan ang purpose sa Diyos nga ang naging tugas siya, naging tagaan sa kinabuhi. Apang kita ang mga tao subong, blessed we are. Nga man, naintindihan ta ang purpose sa Diyos. Amuning rason kada Domingo, masapuan kita sa balay sa Diyos ay naghahatag sa mga pagdayaw sa iya. Kay ato naintindihan nga ang essence sa kinabuhi, mga kauturan, is to worship ka. Kung mapatay ka, kag wala ka nagsimba, wala ka gaalagad sa Diyos, mga kauturan, ang imo kabuhi is meaningless. Mga kauturan. So King David understood himself and said, let everything that hath breath praise ye the Lord. You must to praise the Lord. Sininiho pa kauturan sa nakalatula ng tanan sa iya. Nabilin na lang iya asawa, ang iya mga sulugoon sa iya mga sapat, manugbantay, makauturan. Amo na lang itong nabilin, pero bata iya kapulo kabilog, urot patay. Pero siling niya makauturan, ang Diyos naghatag, ang Diyos man magabawi, dalayaw ang ngalan sa Diyos. Gaman, ang kabuhi ni Job, ara pa sa iya. Ang unang hambal niya, the Spirit of the Lord is in my nostrils. Kang ang tanan na may gilinhawa, dapat magdumdum gid sa Diyos sa pagdaya. So wala kita rason hindi kita magdayaw. Hallelujah. Kay si Job, wala na siya mga kasabatan, wala na sa mga anak na kauturan, wala na sa pangabuhian, pero hindi sa vlog sa iya. Hallelujah! Na hindi niya mahatag padayon ang iya pagsimba sa Diyos. Bisan pa gipulod ng iya lawas, ginrebuke ng pangiasawa, kay hindi saplag para kay Job makauturan, nga ang sinanya ang pagsimba sa iya Diyos, siling niya sa maayong butang. Hindi tanda magpasalamat, bisan pa sa mga di maayo nga mga butang nga naglapot sa akong kinabuhi asawa ko, dapat ang Diyos simbahon kag pasalamatan. Karon kung nagsigi ta ginhawa, kay ang owner sa aton life
sa oxygen ang Dios. Kung wala na ang Diyos kapakabana sa iyo, wala kaging aksyonan sa Diyos, wala kaging kanto sa Diyos, pinangis siyang pulong, wala ka nasakitan sa pulong sa Diyos, buot si ganun, illegal connection na nang natapos sa iyo. First pala sa Nunico. Okay, Nunico. Sige ka gamit sa power sa electricity. Why ka gabayad bill sa imong power sa electricity? Pero may electricity ka. Bisan pataping gani ka mga kauturan, gabayad ka sa tawag ng tapingan mo eh. Di ba? Tama? Kaya kataping ka na. Okay, ang pamangkot. Kung wala ka gabayad, ang pamangkot, di ka nagkuha source. Muna pamangkot. Di ka nagkuha source. Kung wala ka man gabayad, kung wala ka man maging tapingan ng tao, kaya galing dito ka nagkuha source ka din, mga kauturan, sa puste. May illegal connection ka. Illegal tapping. Amo nang rason, gawin ka ito kabayad, bill sa opisina. Wala ka man, mga kauturan, ginasukot sa taga-opisina. Huwag ka ginakanto sa imong balay, ka ginasita. Huwag man sila pakabana sa imo, maman. Huwag ka man koneksyon sa ila. Huwag ka man tungalan sa ila. Kung sa mga class record pa, huwag ka to sa desk. Huwag ka to sa class record. Kaya nga, illegal tapping eh. Kuha nyo? Sige, sa gamit sa power sa electricity, pero why man siya gabayad bill niya sa opisina, halimbawa sa Nunico, kung siya nun, may illegal connection. Likewise sa Diyos. Sige, na ginhawa, kasi ni King David, tanan na may ginhawa, magsimba sa Diyos. Karon sige, tahaklo sa amin, inhale, exhale, still breathing, kita makauturan, nangaway ka report sa simbahan. Ang simbahan, opisina ni, bayad ka sa iyong bill. Hindi kwarta, kundi pagdayaw lang sa Ginoo. Ang ginawa, ang kabuhin na sa iyong paitan mo sa worship. Karon way ka report sa simbahan. May illegal connection ka. Amen? Karon, nga kon legal connection. Ang opposite sa illegal connection. Oh. Kung member ka, dayon, wala ka gabayad sa imong bill, pero membro ka. Anong himuon sa opisina? Katuon ka. Meron ka sila nga tikutod. Kagulang ba? Dali lang sir, makatuon sa opisina. Hindi lang nagpunta. O, bisa nagagawa siya na. Ay, duwala nyo na kabulan. Ang limit sila. Tutod ka na. O. So, ningalawon mo na. Una, pasalamat ta. Ang may gabayad bill sa una, alisumog. Nag-response mga kaukulan kay Hadlong Mautdan o ginhawa. Palakpak para sa Ginoo. Karon way ka kabayad bill, way ka nag-remember sa Dios as in sa book of Ecclesiastes 12:1. Remember thy Creator. Remember thy Creator. Ang pag-remember na ako, ano pala? Ang pagkat ko sa simbahan ko, kung na-remember mo si lolo mo sa simenteryo, katuon mo siya. Dala ko kantila. Dala ka to, bulag. Ako na pag-remember. So kung na-remember mo ang Diyos, ari ka ni sumok eh. Kaya ari ka ni sumok, i-remember ka Diyos. Okay, karon. Kung wala ka nag-remember, wala ka nagkanto sa opisina, mga kauturan, why ka bayad sa imo din? Ang buhaton sa imo, aksyonan ka, sitaon ka, sawayon ka. Tama? Amen. Ang pagsaway sa pulong sa Diyos, mga kauturan, amo nang masakit. Nga kung nasakitan ka sa pulong sa Diyos, meaning, dinasaway ka sa Ginoo.
na may dapat kita trabahuhon, kag-aksyonan, kag-himuon para sa Dios. Naging sita kay ang Dios nagpakabana. Kung ato maintindihan, pasalamat kita, naginwalihan kita. Pasalamat kita nga nasakitan kita sa pulong sa Dios. Buot ipaintindi, membro ka. Wala ka sa illegal connection. Nga ang opisina, nag-aksyon sa imo, nagpahibalo sa imo, nagambal sa imo, nag-correct sa imo, nagsita sa imo, mga kauturan, likewise sa Diyos. Kung napatian mo ang pulong sa Diyos ay nasakitan ka, pasalamati, kay tutuod ka gitgaling ng membro, hallelujah, sa Diyos. Kaya hindi na yan magpakabana, mga kauturan, ang nuniko, kung hindi ka connected sa ilaw ay katungalan. Huwag na sila pakialam. Luwas lang kung madakpan ka. Muling mga tao, mawaay, bayad-bayad, bill. Wala pa kabana, mga kauturan. Anong pagalit yapon mo sa Joey? Waan yapon o ginhawa. Damo-damo wala mga tao na may simba-simba, nagkalapatay. Higwaan na sila, ginhawa. May illegal connection sila. Pero sa mga membro, kunwaan man kita kinabuhi na nagpabiling kita sa amon sa Diyos. Nagpabiling kita sa pagsimba kapag alagad sa Ginoo. Ang kamatayon, amo ang pagdaog. Philippians 1:51, for to me to live is Christ and to die is gain. 116 verse 15 in the book of Psalms, precious in the sight of God is the death of his righteous. Woo! Hallelujah! Amen! Okay, dili kita sa mata. Mga kauturan. Ang una nga tao nga nag-invento, di kita anay sa transmitting video signal to a monitor. Amo na yung mga camera, amo na yung CCTV. Ang una nga nag-invento sina makauturan, why mo nambal grab amo si Walter Birch. Puta mo na pag-pronounce siya dito. Walter Birch. B-R-U-C-H. Kung lang na kung ano na mag-pronounce na. That was 1942. Karon, si Walter Birch makauturan nga siya ang inventor, siya invented before yan na i-introduce sa tao, i-propose sa tao, i-offer sa tao. First thing first, iyan na na-experience. Hindi niya na makauturan, ibalik niya ang ina na item, kumbaga, na wala na mismo na experience. Kuha mga kauturan. So muna nga, may aral kita sa CCTV, may aral kita, TV, may aral kamera sa mga movies, mga kauturan. Kay mismo si Walter, iya naintindihan at iya na-experiensyahan nga pinaagi sina mamonitorya ang tao pinaagi sa mata through transmitting video signal into our monitor. Kuha mga kauturan. So sa dulunggan, kaya tidak gibutangan dulunggan sa Diyos ang tao nga siya hindi makabati. Ang nag-discovery naman mga kauturan sang mobile phone, amo si Martin Cooper. On April 3, 1973. Amo lang gyapon mga kauturan. Nga iya gitestingan nga ang mobile phone
muna yung cellphone, gini-provide sa mga kauturan, siya mismo naka-experience nga ang tingog sa isa, mabatian niya. At ang tingog niya man, mabatian man sa isa. Di-combine nila muna yung cellphone at the same time, may video, may touchscreen kitang cellphone. So, ining duha ka tao, si Martin Cooper, kag si Walter Bruch, mga kauturan, nga nag-invento sa mobile phone kag sa camera, no? Transmitting video signal, mga kauturan. Ini sila na duha nga tao na intindihan nila kag experience nila ang ini nga invention. Likewise sa Diyos. Nga kung giputangan kita sa Diyos, mata. Kag giputangan kita dulunggan, ang Diyos na kahibalo. Nga inang mata, inang dulunggan, hallelujah, magamit sa tao yung ginimo. Kaya siya mismo may mata at may dulungan. Mensahe. Ano mensahe? Kung maguba, mga kauturan, ang cellphone, maguba, mga kauturan, ang kamera. Maguba ang video camera. Maguba ang cellphone, ang mobile phone, kumbaga, maguba. Sino ang may katungod nga kabalo bakay ko sina? Why na sang iban? Amo ang inventors. Tama? May tikay o man sa cellphone, may tikay o man sa video camera, mga kauturan kong maguba, pero mas nakaintindi ang nag-imbento sila. Siya ang deserve, kag trustworthy, mga kauturan, kag right person nga magputi sila, kay iya ina naintindihan, kay siya ang nag-ubra sila. Kuha niyo, mga kauturan. Kung maguba ang aeroplano, ang wise brother, ang nakaintindi sila, ay sila ang mga inventors. Kung maguba ang barko, kung sino ang nag-invento sa barko, unang taga-Egypt, mga kauturan ng mga Egyptian, so sila ang right person na magputi sila, kay ila naintindihan, kay sila ang nag-ubra sa mga barko. Kuha? Karon, ang nagtugas sa aton amo ang Diyos. Ang nagtugas sa aton ang Diyos. God made man from the dust of the ground. That's why it says sa book of Ecclesiastes 12:1, remember thy Creator. We are created by God. Sa panahon maguba ang atong kabuhi tungod sa bisyo. Naguba ang imong relasyon sa Diyos. Naguba tanan ang imong kinabuhi, mga kauturan. Grabe ng problema ang ara sa imo. Grabe na nga mga frustration, anxiety, mga kauturan. Ano ba da? Depression. Tanan nga mga gumuntang sa kinabuhi. Amo ng tao, gusto nila kayuhon ang nila kaugalingon. By his own capacity, by his own ability, by his own knowledge, mga kauturan. Ang iban na frustrate, hallelujah. Muna kakuha sila, busy, gabitay sa ilaliog, gainom tayo dan, mga kauturan, galumpat sa taytay, galumpat sa mga buildings, mga kauturan, galumpat sa Pinas, kaya na-frustrate sila, hindi nila masulpan ang ilang problema, kaya hindi sila ang naghimo sila kaugalingon, ang naghimo sila kaugalingon, ang naghimo sa aton, ang Diyos, ang nakahangop, ang nakasabot sa aton sa panahon na kita problematic, mga kauturan, ang Diyos lang. Kaya kung may ara na palapitan nga makasulpan sa aton kinahanglanon, wala na sa iban ang nagtugas sa aton, ang nag-ubra sa aton, siya ang right. Hallelujah. My last say, mga kauturan, nga magkayo sa aking kinabuhi. There is
reason why sila niya, come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Tanan nga ginapulayan, ka ginabugatan, palapit ka mo sa akon, kay papahuwayan ko kamo. Karon may arak na kita spiritual rest, may mental rest, may physical rest, mga kauturan naman. Hallelujah, ang Diyos lang nakahibalo, ka nakasabot sa atong kahimtangan, mga kauturan. Kay siya ang nag-upra sa aton. Ang imong panimalay, ang imong asawa, ang imong bana, mga counsel sa imong karon, hindi absolute, mga kauturan. Hindi absolute, hallelujah. Pero kung magpalapit ka sa Diyos, makapati ka sa pulong sa Diyos, dinasulban sa Diyos ang imong mga problema, tagaan ka sa solusyon sa Ginoo. Tanawa ko, tanawa ka Joey, tanawa kami, tanawa ang kagalingon mo. Sa panahon na nagpadayon ka sa magsimba, upo na katutom sa Diyos, inano kita sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa panahon na nagpalayo ka, sunod-sunod na problema, sunod-sunod na mga lalangkan, mga kauturan. Kung si Job na faithful sa Diyos, iniigo sa mga calamities, mga kauturan, hallelujah, kahidya siya kinabuhi, how much more na magbulag ka pa sa magsimba, pag-alaga sa Diyos. Pero ang nakanamit kay Job, na nagpabiling siya sa magsimba, pag-alaga sa Diyos, di pangita yung presensya sa Diyos, ang tanan na nagkalatula, di balik lang sa Diyos, may bonus pa, may bonus pa. Ang advice sa niya asawa, curse God and die. Nakahibalo ako, pinaagi mga kauturan sa pulong kabataan ni Job, naging balik sa iya mga kauturan, hindi na ito iya asawa nga dahan. Ikaw muna, another pulong naman kabata, iya anak ya, kung siya ko, ang asawa ya, tuway na to yan. Ha? Bigo na to. Hindi na to bilib sa Diyos ni Job. Siya gani, kung luha ang imo Diyos, Job, kag mangimatay ka, para sa kuwa pa na nakatitan sa Bible, kung ano ang iya, hindi mga kauturan, pero para sa akon, kung hindi tahanay na ba na maghigog, ano siya? Analyze. Kag ibalik ang pulong kabataan ni Job, ibalik sa iya. Meaning, bago itong asawa, itagaan sa bagong asawa, walang asawa mo hindi makapuling si mo, isla na sa Diyos, mga kauturan. Tagaan ka sa asawa na makabulig sa imo. Kung wala ka pa asawa, tutumi ang Diyos. Tagaan ka asawa, tagaan ka bana na makabulig sa imo kung ringon, mabinuligay ako. Basta tutom ka sa Diyos, mga kauturan. Sa Bible, kung gwapa ang mga bata kaniyat to, gwapo ang mga bata kaniyat to, gintubli sa Diyos, mga kauturan, gintubli ang kagwapa, kag ang kagwapo, kung pulo kabilog, pulo mo yan pa nag-ibalik, pero di pamana sa Diyos, pirti kagwapo, pirti kagwapa, ang Diyos na akong ginasimpa ni ay, kabalo magpagwapo, kabalo magpagwapa, kabalo magpagpag-o sa akong kinabuhi. Kung guba na ang imo kinabuhi, gumba na imo kasing-kasing, gumba na imo una-una, gumba ka na sa imo panimalay, gumba ka na sa imo mga silingan, gumba ka na sa syudad, kasi liyas ng imo kinabuhi, mga kauturan. Perti ka pangsot, perti ka bahug, mga kauturan, as in gumba, mga kauturan, palapit sa imo Creator. Kay kaya kang paguhon sa imo Creator. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, if any man be in Christ, kung ang tao aral sa Diyos, he is a new creature. He is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Kaya ka sa Diyos panuhon. Kaya ka sa Diyos liwaton. Kaya ka sa Diyos kayuhon. Naman, siya ang imo Creator. Siya ang atong Creator. At siya ang nakasabot sa imong balagyagon. Halindog ka. Let us worship the Lord. Oh, glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Please come. Mga musician, hindi nyo pagpalunga ang gahong sa Espiritu sa Diyos. Hallelujah. Please come quickly on the stage. Hallelujah. Mag-worship kita sa Diyos sa iyang mga pulong. Ginbutangan niya kakasing-kasing, kaya ang Diyos may kasing-kasing. Ginbutangan niya kabalatyagon, kaya ang Diyos may balatyagon. Ang Diyos lang ang nakasabot sa imo kagsama. Ang pagsabot sa imo amigo, ang pagsabot sa imo pamilya,
ang pagsabot sa imo asawa, sa imo bana, limited. Pero ang Diyos siya pagsabot, limitless. Taas kayo ang pagpailog sa Diyos nimo. Taas kayo ang pagsabot sa Diyos nimo. Taas kayo, hallelujah, ang pagigugma sa Diyos. Open ang altar, ayaw ka uhaw. Unaan kaya ginadala sa imong ginabuhi karon. The altar of God is always available. Nasakitan ka, na kay problema karon, mayroon kang karamdaman sa Tagalog, ang Diyos ay nakaunawa sa iyong karamdaman. Maintindihan ka ng Panginoon dahil Siya ang lumikha sa iyo. Praise the Lord. Siya ang gumawa sa atin. Lumapit ka sa Kanya. Open arms ang Diyos na naghihintay sa iyo. Kung hindi ka maunawaan sa kapatid mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, maunawaan ka ng Panginoon. Dahil sa kadahilanan sa isang rason, Siya ang lumikha sa iyo. Binigyan ka ng puso, binigyan ka ng mata, binigyan ka ng tainga, binigyan ka lahat-lahat ng Panginoon sa isang rason para magamit mo. At kung ang buhay mo ay sirang-sira, kaya niyang gawin ng paraan. Kaya ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Baguhin ka. Naghintay lang si Lord ng iyong desisyon, kapatid. Naghintay lang siya sa iyong desisyon. Ang sabi niya, lumapit kayo. Kayong mga nabibigatan. Kayong mga punong-punong na ng mga kapansanan. May mga karamdaman sa kaloob-looban ng puso, isipan. Lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, lumapit ka. Bukas ang altar para sa iyo, kapatid. Nandito si Lord. Aking naramdaman bilang spokesperson ng Panginoon ng kanyang presensya. Nandito po siya, kapatid. I feel the presence of the Lord right now is moving in this place. Come to Him right now. Come to Him. Come closer to God. And God will come to you. Closer unto you. Draw nigh unto God. And God will draw nigh unto you. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. At ang Diyos ay lalapit din sa iyo. Pangako po yan ng ating Panginoon sa Kanyang mga salita. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Lumapit ka. Hallelujah. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Lumapit ka sa altar. Hallelujah. Huwag mong tingnan ang katabi mo. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Hallelujah. Kumapit ka sa Kanyang mga salita na iyong naririnig. Hallelujah. Sa mga oras na ito na ang Panginoon ay tumatawag sa iyo. Lumapit ka, kapatid. Ang sabi niya, come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will